Eto na nga guys! Ang ganap kahapon, time check, alas 6 pa lang pero gising na kami. Di ko alam kung biyahe ba to o misyon, pero go lang. Papunta kami ng bukid ng mga oras na to sakay ng tricycle. Kasama ko pala pamilya ko at guess what? Ang driver namin, walang iba kundi ang kapatid kong feeling fast and the furious driver. Pero ang sakay niya ay tricycle na halatang 1 taon nang walang tune up. Char! Pero kahit ganon, excited ako kasi matagal-tagal na rin akong hindi nakakapunta ng bukid. Yung bukid na yon, doon kami lumaki, doon kami natutong maglaro, magtampisaw sa karayan, mamitas ng mangga, at tumakbo habang hinahabol ng baka. Classic! Iba yung vibe, iba yung hangin, at higit sa lahat, iba yung feeling na makabalik ka sa lugar kung saan ka nagsimula. Pagkadating nga namin dito sa bukid, syempre magkakape muna at mag-aalmusal. O simulan ang mga trabahong bukid. Nagsisimula pa nga lang ang araw pero may nakakatawa nang nangyari. Agawan ba naman sila kung sino ang mauna sa duyan at ayan na nga nasira? Dito nga sa tabi ng bukid ni Papa ay makikita nyo ang daming ang bunga ng sili. At sa sobrang init nga ng panahon, nagpapatubig nga siya diyan. Bang ang kapatid ko naman ay nag-i-spray siya dahil napakarami nga daw uod sa mais nila. Isa nga din sa hilig ng Papa ko ay ang pag-aalaga ng kambing, na kung saan kapag may mag-birthday na apo niya ay lagi siya nagpapakatay ng kambing. Madami na at madadagdagan pa dahil buntis na naman nga itong kambing na ito. At dahil Sabado de Gloria nga, ito nga pala yung auntie ko na nangakong magkakatay nga ng 2 pato. Matagal na nga daw niyang inaantay ito sa amin. Napaka-generous nga talaga naman nitong auntie kong to dahil hindi siya madamot kapag meron siya. Inaya nga din pala ako ng Papa ko na puntahan yung bakang ipinaalaga namin sa kanya at excited nga siyang ipakita sa akin. Ang laki-laki na nga at ang lusog. Pwede nang ibenta. Habang pabalik nga kami ng kubo ay inabutan nga pala kami ni Lola Didang ng mais. Pinitas nga niya ito sa maisan niya. Fresh na fresh at para mabawasan nga ay nag-ihaw na din kami. At ito na nga yung 2 pato na tinatanggalan na namin ng balahibo. 4 dapat para mabilis. Pagkatapos nga nun ay ipinadaan din sa apoy para maging flawless ang pato. Sana all. Bawat isa sa amin nga ay may kanya-kanyang nakatokang gawain. Ito na nga yung pinapaitan na ipinagmamalaki ng aking kapatid na sobrang sarap nga daw. At pansit na hindi makapaniwalang ang sarap ng pagkakaluto ni auntie. At isa pang luto ng aking kapatid na tinatawag ngang dardarobo, na akala ko sa alak lang magaling, pero may pagyayabang din pala pagdating sa pagluluto. Pagkatapos nga ng mahaba-habang pagluluto ay dito naman tayo kung saan excited ang lahat. Kainan na! At dito nga ay galit-galit muna ang lahat dahil may kanya-kanyang ang pwesto. Ayan, ang lalayo nila, o diba? Importante, masarap at busog ang lahat. At nang matunaw nga lahat ng mga kinain ay nag-decide na nga kaming pumunta sa Karayan. Medyo mainit pa nga ng mga oras na ito, pero dahil excited ang mga bata ay pinagbigyan na nga namin sila na pumunta na kaagad sa Karayan. At habang papunta nga kami doon ay ang ganda nga ng mga tanawin. Balak nga din sana namin kumuha ng kamatsili pero ang tatas nga ng mga bunga nila. Habang papalapit nga kami sa Karayan ay tanaw na nga ang tubig at makikita nyo rito napakaganda nga din ng kalangitan. Nakapanibago nga lang dahil walang mga tao. Hindi gaya nung dati na kapag Sabado de Gloria nga ay punong-puno nga ng mga tao rito. At magsasawa ka na lang sa ingay ng mga tao. Maalala ko lang nung bata pala ako, dito kami madalas maglaba ng mga damit. Pagkatapos inilalatag namin yung mga damit dun sa mga bato. Minsan talaga kay sarap balikan yung mga nakaraan. Hugot! So ayun, kung may pagkakataon kang makauwi sa probinsya, grab mo na kasi minsan sa dami ng ganap sa buhay, kailangan mo ring balikan yung simpleng saya at para maalala kung sino ka noon. That's it for today. Sana nag-enjoy kayo. Salamat sa panonood. Agyaman na! Okay na to.